I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan, mayroon tayong upload videos update sa mga Filipinos OFW. Hello po. Ayan, mayroon tayong updates. Alam nyo naman, pag sapit po ng eleksyon, ito po yung isa sa mga sakit ng isang politisyan. Hindi naman lahat, mga kababayan. Pero aminin nyo man o hindi, nangyayari po yan. Yung nagkakaroon po ng flying money, yung binabayaran po, yung mga bumubuto, ganun, tapos mayroong magbibigay sila ng isang bagay, may kalakip na 200, ganun yun eh. Kasi na-experience ko yan eh, matagal ng panahon na po yun. So, ito po ang nakakalungkot sa ating mga kapwa Pilipino. Dahil pagdating sa pera, nako, napakahalaga yan sa isang tao. Kahit sinong tao sa mundo, mahalaga po ang pera. Sa totoo lang yan. Halos nga magpapakamatay ka dahil lang sa pera. So dahil dito, isusugal mo yung sarili mo na alam mo masama ang kahihinatnan nito. Ito, babasahin ko sa inyo. Sabi dito guys, hindi ko ipakita yung mukha baka hindi tayo hindi lalabas ni YouTube to. Nako, sayang. Arestado sa alok na sure win sa pagkamayor kapalit ng 30 million, o biro nyo yan, sa isinagawang operasyon sa isang hotel sa Quezon City. Nahuli ang mga suspect matapos tanggapin ang mark money mula sa complainant. OM goes. You see? Yan ang sakit ng ibang politician. At yan din ang sakit ng ibang Pilipino. Para lang magkapera. Ayan. 'Di ba? Dahil lang sa pera, kulong ka. Dalawang bagay lang yan, guys eh. Either makulong ka or sementeryo. Kasi kung pumiglas ka at nanlaban, natural. Sementeryo ang punta mo eh. So dahil para kumpleto detalyado, ito, basahin po natin, okay? Ito ang source natin mga kababayan, Remate. May 9, 2025, sure win sa pagka-alkalde, alok kapalit 30 million, 6 arestado. Biro nyo yun mga kababayan. 30 million, kung yung 30 million yan, itinulong mo sa kapwa mo, may blessing pa na darating sa iyo. Tiyak, baka manalo ka pa. Pero dahil masama yung pinaggagawa mo, matatalo ka. 30 million, ang laking pera yan guys. Ilang pamilya ang matutulungan yan kung tutuusin. Hindi, real talk po tayo. Kaya, saludo tayo sa Marcos administration sa pamamagitan ng bawat ahensya tulad ng NBI. Ang galing nila talaga manghuli. Kaya naman, deserve ni NBI Director Santiago yung award niya nung isang araw. Oo, totoo yun. Ayan, no? Tuloy. Sa Quezon City pa ito, mga kababayan, no? Quezon City, arestado ang 6 na individual noong Mayo 8, 2025 sa isang entrapment operation ng National Bureau of Investigation, which is ang NBI, dahil sa umano'y sa buwatan upang manipulahin ang automated voting machine kapalit ng halagang 30 million para sa panalo ng isang kandidato sa pagka-alkalde sa iba Sambales. And goes. You see, sabi nyo, sa kumilik ang nandaraya. Yan o. Sus, Mariusip. Sabi nyo. Ay, nako, mga kababayan. Ano ba nangyayari sa mundo ngayon? Ayaw ko na sa world. You see? Makikisabwatan pa talaga, oo. Sana po sa mga branches ng ating mga Comelec, wag naman po kayo magpadala sa mga ganitong klaseng masamang gawain. Kawawa naman po ang Pilipinas. Kung patuloy po tayo, magiging mangmang para lang sa kapakanan ng iba,
nabayaran sila para manalo, wag naman, 'di ba? Isipin naman natin ang kalagayan ng ibang kapwa nating Pilipino na naghihirap eh. Kasi yung ibang kandidato naman lumalaban ng patas. 'Di ba? Pangit yung ganun eh. Matakot po kayo sa Diyos. Nako, ang kapalit nito, karma. O yan, tuloy. Yan ang mga photos guys ha. Hindi ko na in-steady kasi alam nyo naman ang ating kumpanya si YouTube, medyo masilan. Kinilala ang mga naristo na sina Roland Ocab, Judy Abalos. O tuloy, kinilala ang mga naristo na sina Roland Ocab, Judy Abalos, Joseph Ong, Cherilyn Adriano, Ralph Edward Salas at Francis James Mapua. Agay. O baka mamaya bibigyan nyo na naman issue si Attorney Benhur Abalos ha. Maraming magka-apelyedo sa balat ng lupa. Ay yung sekretary ni Pangulong Marcos Jr., si DTI Secretary Roque. Sasabihin nyo magpinsan sila ni Harimau. Hindi Ayon sa ulat, kinausap ni na Abalos at Adriano si Attorney Genaro Montefalcon na tumatakbong alkalde at inalok siya ng tiyak na panalo kapalit ng malaking halaga gamit umano ang kanilang koneksyon sa Commission on Election. Ay, nako. Sabi ko na nga ba guys eh. Sana sa mga taga-Comelec, wag naman po ganun. Sumunod na tayo kung ano po ang batas. Matakot kayo sa batas naman. Dahil pag nahuli kayo ng batas, saan ang punta nyo? Di kulong. Nagpakilalang kamag-anak ng mga dating opisyal ng Comelec humingi ang mga suspek ng paunang bayad na 15 milyon dahil sa pagdududa. Agad itong iniulat ni Attorney Montefalcon sa Comelec na agad naman nagsumiti ng reklamo sa NBI. Ay mabuti naman. Good job yan. Sa isinagawang operasyon sa isang hotel sa Quezon City, nahuli ang mga suspek matapos tanggapin ang mga mark money mula sa complainant. Kala nyo ha? BO rin tong mga suspect na ito eh. Ang akala nyo sa NBI, walang utak. Gunggong. Mga luko-luko ha. O yan. Sila ay sinampahan ng mga kasong estafa, Article 315, usurpation of authority, Article 177, at paglabag sa Section 28 ng Republic Act Number 9369, Automated Election System Law. Patay kayo ngayon. Buti nga sa inyo, kulong nyo nga yan ng mahabang taon. Para nang sa ganun badala. So ayan guys, yung mga sakit ng ibang Pilipino, nagmumukhang pera. May kilala ba kayong ganyan? Nang dahil lang sa confidential fund, nagwawala. Tapos kinalaban ng gobyerno, hindi kayo naloka. So dahil dito mga kababayan, magiging wise tayo sa pagboto. Sabi ko nga lagi, boto natin po ang alyansa. Iblangko nyo ang 11, iboto natin ang alyansa, ang 10 alyansa. Yung 11 at 12, wag nyo po iblangko yan. Pumili kayo ng ibang kandidato na alam po ninyo na maiboboto niya si Sara Duterte for conviction. Sabi dyan na nagko-comment mga kababayan, Bam Aquino raw or si Kiko Pangilinan. Nasa sa inyo po yan kung sino po ang nasa pusoan nyo. Basta ang importante, hindi nyo pwede i-blanko yan, baka makalusot pa ang PDP. So dahil dito mga bes, kayo na pong bahalang humusga dito sa bagong news update natin. See you again on my next upload video. Maging maingat sa pagboto guys Alamin po ninyo kung itong kandidato na ito ay nakakatulong sa bayan, hindi pang sarili lamang. At higit sa lahat, sa mga senadors, kailangan yung nakakatulong sa pagpapasa sa batas na gusto ni Pangulong Marcos Jr. at for conviction ni Sara Duterte. So maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.